Hello, good evening everyone. Our devotions, the topic for tonight is from the book of Luke, chapter 11, verse 28. He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." So, ito pong talatang ito, karugtong po ito ng talata na sinabi ng isang babae sa karamihan na mapalad ang iyong ina na nagsilang at nag-aruga sa kanya. So sobrang galak ng babae na nakita niya si Jesus Christ na napakabait, napakamasanurin. So, yun yung sagot ng Panginoon na mas higit na mapalad ang taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi dumadami ang kaalaman at lumalago tayo because we grow in knowledge. Nalalaman natin at naunawaan natin ang salita ng Diyos. Kasi parte ng spiritual growth natin, kasama yung knowledge. Kasi ang knowledge ay kapag napuno ka nito, pwede kang yumabang lang. Minsan, hindi tayo nagiging humble. Pero, yung iba kasi nagiging hambog doon sa kaalaman nila. Kasi lumaki lang sa knowledge. Kaya nagkakaroon ng pagmamalaki. Lumalaki yung ulo. Pero yung alam natin na knowledge na kailangan natin, ay kailangan natin mapantayan yun ng pagsunod. So we grow in obedience. Kasi ang kaalaman na nagagaling sa Bible, yung knowledge natin, napapantayan dapat ng obedience, pagsunod. Kasi, pag dumadami ang ating kaalaman, kailangan lalo tayo nagiging humble, magiging mapagpakumbaba tayo. If we grow in knowledge, dapat we grow also in obedience. Kasi, sa lahat ng ating devotions, merong teaching yan. So, we have to grow in knowledge. But, sundin natin kung ano yung nakasaad sa Biblia at kung ano yung mga dapat na i-follow natin. Kasi, tayo bilang Christian, hindi lang dapat sabihin Christian na may alam tayo, kundi maging follower din tayo. Hindi tayo tinawag para malaman natin yung mga kaalaman na nababasa natin, kundi maging tagasunod tayo sa salita ng Diyos. Kailangan tayong mag-ugat at lumago sa pagpapala ng Diyos. Kasi yung pagpapala ng Diyos, comprehensive. In spiritual, kasi pinagpapala tayo spiritually, kapag nalaman natin na sumusunod, kapag napapalapit tayo sa Diyos, nakikilala natin siya, nauunawa natin kung sino siya, lalo tayong pinagpapala spiritually, and also material blessings. Nagiging disiplinado rin tayo. At kapag tayo naging disiplinado at nagkakaroon tayo na mas nagkakaroon tayo ng blessings at mas marami tayong pagpapalang natatanggap kasi nauunawaan natin ang salita ng Diyos, naging mabuting katiwala tayo ng kanyang pagpapala. So, pinagpapala tayo sa maraming kaparaanan. At yung
blessings na yon ay dapat gamitin natin. Kasi, na kung magiging masaya tayo, dapat nakakapagpasaya din tayo sa iba. If we grow in God's blessings, kailangan maging totoong tagasunod tayo, hindi lang sabihin na Christian tayo. Sabi nga sa church namin, sa Bishop Rosales, kailangan hindi tayo maging CIS, Christ in Secret. Kailangan tayo maging totoong tagasunod at followers ni Jesus Christ. Kasi dapat yung attitude natin na ay yung hayaan natin yung Bible ang manaig sa ating isipan. Yung alamin natin kung ano yung sinasabi ng Bible, na habang na pinag-aaralan natin, yun yung paraan na magkaroon tayo ng malalim na pag-uunawa sa Biblia, at kailangan na magkaroon tayo ng grow deep, na lumago tayo at maintindihan natin yung magkaroon tayo ng understandable biblical, at totoong sundin natin yung nakasaad dito. Kasi yung pagkakaunawa natin sa kabuuan ng Biblia ay ito yung makakatulong sa atin kung paano tayo i-bless, mas lalong i-bless, at magkaroon tayo ng have obedient and Bible. Hindi lang malaman kung ano yung nakasaad sa Biblia, kundi magkaroon tayo ng attitude kung paano masusunod ang ating binabasa, kung ano yung sinasabi rito, at lagi nating tanungin yung sarili na ano ba yung papagawa sa atin ng ating Diyos dito sa mga binabasa natin. Yun dapat yung obedient attitude, na mag-base tayo na i-approach natin yung Bible, na kailangan natin kung paano natin maparangalan ang Diyos sa mga bagay na natutunan natin. Kasi pag wala tayong obedient, magkakaroon lang tayo ng parang Tweety Bird na magkakaroon ng kaalaman pero ang konti ng application hindi natin na i-apply. Kasi nandun lang sa ulo mo malaki yung ulo mo pero hindi mo naman nasusunod ang na kailangan natin sundin. Kasi ang buhay natin ay parang may dalawang bagay na kailangan natin sundin. Yung para tayo ay pagpalain, to knowing your knowledge and to grow in obedience with God. Yun yung dapat nating kaalaman, na dapat nating maunawaan ng Biblia, na unawaan natin kung sino si Lord at kung ano yung plano niya sa ating buhay, para yun yung way kung gusto natin na pagpalain lalo at magkaroon tayo ng journey na mas maunawaan natin kung ano ang talagang gusto at plano ng Panginoon para sa buhay natin. Kung ano yung gagawin natin, na kung ano yung will natin, invited na kung saan tayo invited tayo sa plano ng Diyos na sa pagtutubos, na lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag lumakad tayo sa kalooban ng Diyos at doon tayo pinagpapala ng Diyos, kasi tinitingnan tayo na nasa sentro ng kalooban at ginagawa kung ano yung tama, na ang blessings bumabaha kapag good stewards tayo at maparangalan at sambahin ang Panginoon. Magpagamit magpagamit sa ating buhay para makaluguran siya. So, yun lamang po. God bless everyone.